Hi! Ano nga bang mga common mistakes sa pag-layout ng ating mga kwarto? Ano-ano nga ba ang mga diskarte at solusyon para dito? Usapang bedrooms naman tayo mga ka-arki. Manood at matuto. Hi! Nandito na naman tayo sa isang video na makakatulong kung nagpapagawa or nagpaparenovate ka ng bahay. Ito ulit ang iyong Kuya Architect at ang channel na ito ay puno ng videos all about useful tips and information in house design and construction. So kung interesado ka sa mga contents kaya nito, ano pang hinihintay mo? E di mag-subscribe na para updated ka sa ating mga bagong videos. So sa ating video ngayon ay ating pag-uusapan kung ano ang mga common layout at design mistakes sa ating mga kwarto or mga bedrooms, especially sa layout ng ating mga beds or kama, at ilang pang i-consider sa loob nito para maging maayos at komportable ang paggamit sa ating mga bedrooms. Kaya kung ready ka na, tara! 5 common bedroom design mistakes. So sa video ito pag-uusapan natin ulit ang iba't ibang layout ng kwarto, especially in terms sa position ng ating mga kama or beds. Bukod dito, pag-uusapan pa natin kung paano natin mai-improve ang ventilation at mga storage spaces sa ating mga kwarto para ma-utilize natin yung space na yon. So now, let's proceed sa mga common mistakes. Unang mistake, wrong bed positioning. So unang position ng bed na dapat iwasan is yung nakatapat ang ating mga paa sa mismong opening ng ating mga kwarto. Gaya ng position na ito. Kung naniniwala ka sa pamahiin, sigurado sasabihin ng mga matatanda na parang malas ang position na ito. Well, bukod sa superstitious belief, medyo awkward nga ang position na ito. Kasi pag may pumasok sa kwarto at nakahiga pa kayo, maaari kayong makitang nakabuka ka pa. So medyo nga awkward ang positioning ng kama kung ganun. So kung medyo naniniwala ka again sa pamahiin for your peace of mind at saka maiwasan yung awkward position na yon, ay huwag itapat ang mismong paanan ng kama sa pinto. Sunod na dapat iwasang posisyon ng kama is ilagay ito sa sulok or corner wall ng ating bedroom, especially kung dalawa kayong gagamit ng bed na yon. Kasi mahihirapan ang isa sa inyong bumangon, lalo na kung siya yung nakatapat sa gilid, nang hindi nasasagi or nadidistorbo yung katabi niya pag siya ay gustong umalis ng kama. Lalo na kung medyo masikip yung space ng paanan ng kwartong iyon in terms sa layout ng ating mga bed. Ideally, kung meron pang space, ay igitna ang position ng ating kama para mas convenient kung gustong bumangon nung isa kasi meron na siyang space para doon sa gilid niya. Mas madali ring ayusin yung covers ng ating mga beds dahil na-access natin yung kabilang sides na hindi tayo nahihirapan. Mas madali ring linisin yung ating kwarto kasi nga mas madali nating mawawalisan or maaabot yung mga kalat sa areang yon kung nakasenter ang ating bed sa ating kwarto. Makakalagay din kayo ng kanya-kanyang side table sa tapat or sa tabi ng isa't isa para mas madali ang paglalagay o pagkuha ng mga gamit sa inyong mga side ng bed. Again, if the space allow, igitna yung bed nyo, especially kung dalawa kayong gagamit doon sa inyong kwarto. Next mistake, having awkward void or niche. Ito yung gap or parang uwang in between the walls and the bed created commonly kung merong column sa wall na yon. Kaya hindi mo masiksik or penetrate yung bed sa side na yon dahil nga sa column. Minsan, ito yung nasa gilid ng kama or minsan naman ito yung nasa headboard or likod nito. Hindi lang ito awkward tingnan, pero ito yung mga madalas na spot kung saan nahuhulog yung ibang mga bagay sa ilalim ng kama. Gaya ng mga remote or mga maliliit na mga gadgets dahil nga may gap. Minsan nga hindi mo na papansin na yung mga damit mo or mga medyas, maliliit na mga garments ay nahulog doon at naiipon. So, paano natin i-fix yung mga voids na yon? Simple lang, ating i-fill. Pwede kang magpagawa or magpa-customize ng tinatawag nating slim
storages or mga cabinets na pwede mong isiksik doon sa side ng iyong kama or doon sa likod ng headroom. Mawawala na ang mga awkward spaces na yon, madadagdagan pa ang iyong storage space sa iyong kwarto. So ayun ang isa sa solusyon sa mga awkward voids. Before tayo magpatuloy sa discussion ng ating video, may nagawa na pala tayong video all about common mistakes sa ating living room naman at ang mga diskarte para matama ito. You can watch this later on the links on the description and comments below. Now let's continue. Isa pang mistake, ang noise disturbance. May dalawang common layout ng beds na dapat mong iwasan. Una is yung headboard ng ating mga kama ay nakadikit sa walls ng ating banyo. Dapat itong iwasan kasi mas maririnig mo yung activity sa loob ng banyo, lalo na kung may number 1 or number 2. Mas maririnig mo siguro yung talsik ng toilet bowl at yung pagpa-flush nito. Medyo awkward, kaya pwedeng iwasan ang ganyang layout. Especially nga kung may kasama ka sa kwarto, maaari silang ma-istorbo. Isa pa sa dapat iwasan is yung headboard ay nasa side ng walls kung saan ang kabila ay merong nakalagay na TV. Especially sa mga walls na nagse-separate sa living room tsaka yung sa bedroom. Siguro nakakadistorbo sa mga natutulog sa kabilang kwarto kung merong nanonood ng TV dito sa living room. Especially kung nakatapat yung board mismo doon sa kabila na merong TV. So again, iiwas ang ating headboard directly sa kabila ng TV doon sa sala. Isa pang maaring source ng noise na makakadisturbo sa atin sa kwarto yung mechanical vibration ng ating ACCU unit sa labas. Ito yung condensing unit ng ating mga split type ng aircon na nasa labas. Hindi man maingay yung evaporator unit ng split type sa loob, itong condensing unit naman ay talaga yung nagpuproduce ng noise. Kaya as much as possible, ilayo ito sa posisyon ng ating kama para hindi natin maramdaman yung vibration or yung hinig or sound, para hindi tayo madisturbo kung tayo natutulog. So ayun ang mga common source ng disturbance, noise at vibration sa ating kwarto. Now, dahil napag-usapan na rin natin ang mga aircon, let's talk naman the other mistakes on bedroom ventilation. Una, kung gagamit ka ng window type aircon sa iyong kwarto, isa sa common mistake nito ay ang paglalagay ng window type unit sa mas mababang pwesto sa ating pader. Kung may idea kayo about thermodynamics, malalaman nyo na hot air goes up, cold air goes down. Kung nasa lower part na nakaposisyon yung ating mga AC, most likely magstay lang yung lamig doon sa ibabang part ng ating kwarto. At hindi magsi-circulate yung lamig na yon sa taas. Hindi ito magiging ideal, especially kung meron namang occupants doon sa upper part ng ating bed. Especially kung gumagamit tayo ng bunk beds or double decks. So, dapat nasa upper or nasa mas mataas na posisyon yung ating window type na AC para lumamig ang taas at baba ng ating kwarto. Isa pa sa dapat bigyan pansin ay ang cross ventilation. Kung ayaw mong umasa sa aircon at gusto mo yung mas natural yung ventilation sa loob ng kwarto, dapat meron tayong cross ventilation o yung dapat merong at least 2 sides ng ating kwarto ang may opening para magkaroon ng passive ventilation or pumasok yung hangin sa ating kwarto. Dahil kahit gaano pa kalaki yung bintana mo, kung one side lang ang meron noon ay hindi talaga papasok yung breeze o yung hangin sa loob. Pero kung isa lang talagang side ang pwede mong lagyan ng bintana, lalo na yung mga center na mga bedrooms, pwede kang maglagay ng interior exhaust fan or mag-install ng mga interior overhead windows or opening sa iyong kwarto para papasok at lulusot yung hangin, pero meron ka pa rin privacy kasi hindi ito abot ng mata ng mga tao sa loob. May natural ventilation ka na pero may privacy ka pa rin. Anyway, for videos more on temperature control like heat insulation at iba pang ways of passive and cross ventilation, pwede mong i-check ang mga videos na ito, links on the comments and description below. Last bedroom mistake to avoid, earthquake hazards.
Ito yung layout ng mga objects inside your bedroom na maaring maging danger sa iyong safety or magiging hazard, especially kung merong lindol. First, iwasan maglagay ng shelves for decorative or storage spaces sa taas ng iyong headboard. Most likely, pag merong pagyanig or lindol, ang mga objects within the shelves, gaya ng books, figurines, or ano pa man doon, ay pwedeng mahulog sa iyong ulo at mag-create ng injury para sa iyo. Ito rin ay applicable for those paintings or photograph na merong frames made of glass or metal na pwede ring mahulog if merong lindol tumama sa iyong ulo. Kaya iwasang itong ilagay directly above your headboard. Kung meron naman kayong closet cabinet na hindi secure sa wall or sa floor, gaya ng mga modular mga cabinet na nabibili natin sa mga depot or department stores, iwasan itong ipwesto malapit sa iyong uluhan. Maaari kasing tumumba rin ito kung may lindol at tumama sa ulo mo. Iwasan din itong ilagay malapit sa pinto. Maaari again pag may lindol, tumumba ito at humarang sa pintuang iyon na yung exit sa emergency na iyon. So kung meron kayong mga movable na mga closet cabinet, as much as possible, gawin nyo is i-secure nyo ito sa inyong walls or sa inyong floor using mga hooks or tights. Para again, pag merong lindol, hindi ito matutumba at mag-cause ng injury or harang sa mga exits natin sa kwarto. Anyway, meron na tayong video nagdi-discuss kung paano natin mas gawing ligtas ang ating mga itatayong bahay laban sa lindol at sa sunog. If interesado ka sa mga video ito, you can watch them later. Links again in the comments and description below. At kung gahanap ka ng videos all about proper layout at mga mistakes sa design ng ating mga living room, kitchen, bathrooms at ibang space sa ating bahay, you can go to our channel and search them sa ating mga playlist. Ito ay organized na para mas madaling mahanap ang mga topic na gusto mong mapanood. Well, sana nakatulong ang videong ito. If may tanong or opinion related sa ating topic ngayon, isulat lang ito sa ating comments below. Huwag rin kalimutang mag-like, share, at kung hindi pa, please do subscribe. Muli, ito yung Kuya Architect. Deserve mo ang maayos at magandang bahay.